JC Legal Counsel Attorney Israelito Torrio na umano'y Angels of Death na mayroon ang Kingdom of Jesus Christ na iniyag sa media ni DCPO Chief Colonel Hansel Marantan. I hope the public will not believe this, no? First, as to Angels of Death, this is just one of the many attacks, no, that is being launched against Pastor Apollo Sigibuloy. If this is true, no, this would have been launched during the 16-day KOJC siege, where tramplings of violations of the constitutional rights against the members of KOJC were done, no? But you have never seen a single member carry a firearm, no, and use it against the policemen, despite the fact that much violence or occurred during that time, and ni isa nagdala ng armas, no, para mag-iganti, no? So this shows that this may be is being propagated today, perhaps to be used as a launching pad for future accusations of murder against kay Pastor. Baka bigla na lang tayo mabulagta, meron na naman murder case kasi may Angels of Death. So hindi natin ito paniniwalaan. Hindi talaga kayo titigilan ni Lisa Butod. Complainants daw ng mga babae against kay Pastor, sana po hindi maniniwala ang publiko po nito kasi hindi po yan talaga totoo, no? At ay nako, kunti lang ang naniniwala, attorney. Huwag kang mag-alala. Allegations na ito, no? Matauhan na sana sila na huwag na nag-surrender na nga si Pastor. Kaya nga. And he made the ultimate sacrifice already, no? For his members. Sana wag na nila dagdagan ng kung ano-ano pang mga pasaring o mga accusations against him. Dagdag nito riyon na mapipilitan ang kampo ni Pastor Apollo Sigibuloy na kasuhan niyo lahat na lumulutang ngayon, yung mga bayarang witness. Kasabay ng panawagang wag ito magpapadala sa bayad sa kung sino man ang mga nasa likod ng mga ito. Sana naman hindi sila magpadala ng pera, or sana naman hindi sila magpadala sa kung sino man ang nag-convince sa kanila na magawa ng istorya against Pastor Apollo Sigibuloy. Kasi hindi naman kami natutulog. Alam nga naman hindi kami mag-file ng libel cases sa kanila o perjury cases sa kanila. We have to do our job. Kasi alam namin na hindi po yan totoo. Hindi sana sila magpagamit ng kung sino mang mga puwersa na ngayon ay pilit na sinisira ang pangalan ni Pastor Apollo Sigibuloy. Sana naman po hindi sila magpagamit at hindi sila magawa-gawa ng mga peking istorya ni Pastor kasi mapipilitan din kaming idepensa ang rights ni Pastor at mapipilitan kaming mag-file ng mga kaso sa kanila. Buti sana kung depensahan sila ng mga tao in the future. I'm sure, siguro sa first 3 months lang yan sila i-treat ng maayos. After that, pabayaan na sila. Kawawa ang huwag ka nang maawa sa pamilya ng mga yan. Mga mukhang perang bayaran. Posible din ayon kay Torion na ang mga lumulutang na false witnesses at pahayag ng PNP na magsagawa ng umano ito ng rescue sa mga umano mga biktima pa na nasa loob ng KOJC compound. Another naman drama para lulusob ulit. Na legal na bumalik sa KOJC compound ng mga polis at maulit muli ang KOJC siege. Yun na yun. Harasin ulit kayo. Surely, parang yan talaga ang basa ko dyan. They are laying the predicate, no? Sana naman hindi mangyari. They are laying the foundations for future attacks again against the KOJC members, no? Sana naman makonsensya na sila, no? Nag-surrender na nga si Pastor, binubugbog pa, no? I would like to appeal to the authorities to sana naman dahan-dahan sa mga accusations at we should follow the golden rule. Nako, walang golden rule ang Pilipinas. Pira-pira lang. Maniwala ka dyan, attorney. Wala naman talagang kabubuhan. So, I do hope and pray that the authorities will stop these unjust accusations. Stupid rule. Mayroon ang Pilipinas. Naniniwala din ang KOJC Legal Counsel na walang malinaw na ebidensya para ituro si dating Pangulong Rodrigo Duterte na iniuugnay na umano'y nagtago kay Pastor Apollo. Naniniwala naman sila sa biro ni PRRD na tinago niya si Pastor. Mga gago. This is again a pattern of harassment against the Dutertes, and
may balita nga, pati ako daw ay papailan ng kaso. Sana naman hindi totoo, no? Nag-surrender na si Pastor, no? Sana yung mga further harassment tactics itigil na nila kasi klaro-klaro na po, no? Sa publiko nakikita na po na this is just really done in order to divert the attention of the public. Correct. Diversionary tactic yan. No? So, para naman sa ikaunlad ng ating bansa, let us stop this further divisiveness of our country and let us continue to work for the good of our nation and our country. Pastor Apollo C. Quiboloy will eventually be acquitted in the cases filed against him, and let us not further divide this country by filing unfounded charges against known political nemesis of this administration. Para sa Diyos. At yan. Alam mo, Attorney Torion, ang buong katotohanan, ang Pilipinas, huwag mong gamitin yung golden rule. Because there's nothing a golden rule sa Pilipinas. It's a stupid rule. Okay? Makikita mo naman. Number 1, yung pagbitbit ni Tory Rista ng warrant of arrest sa inyo. Hindi pa naka-address dyan sa QGC sa Davao. Hindi pa nakapangalan kay Pastor Quiboloy. Pero anong ginagawa ni Tory? Anong ginagawa ng mga salot na demonyo na kapulisan? Diba nilusob din kayo? So yan ba ang golden rule? Yan ang mga demonyo role na nagkaroon ang Pilipinas under this administration. Bangag. Mga bangag na rin ang karamihan dyan na sa gobyerno ngayon. Pangalawa, matagal nang sinasabi talaga ni Maharlika, yan last year pa, month of November, na talagang gigipitin si Pastor Quiboloy at kayo, QOGC, dahil gustong bawiin, kukunin, harasin ang kingdom ninyo, ang religious ninyo dyan. According kay Maharlika, yan daw ang utos ni Lisa Satanas at ni Tambaluslos. Kaya sumusunod sa kahariang utos itong mga salot na Tory na kapulisan. Yan. May role ba? May role ba? May batas bang sinusunod ang tsutang ginima ng mga kapulisan ng lumusob dyan? Wala, di ba? So anong role? Anong role na batas na mayroon ang Pilipinas kundi kademonyuhang batas na mayroon ang Pilipinas? Pilipinas is having an evil rule and law. Dahil walang sumusunod. Sa batas ng nilusob ang QOGC. At sa pangatlo, Attorney Torion, talagang kahit nag-surrender na si Pastor Quiboloy, sa sino mang mga naninirang, mga bayarang, mga speaking witness na mga kahayupan na mga tao na mga mukhang pira, sana nga mamatay kayo buong angkan ninyo yang nagpapabayad o nagpapadala sa bayad ng pira sa gobyernong ito na para lang talaga sisirain si Pastor Quiboloy. Sana kidlatan kayo, pati pamilya ninyo, buong angkan ninyo, mga hinayupak kayo. Okay? Nag-surrender na nga si Pastor Quiboloy. Dati, anong sabi? Mag-surrender lang si Pastor Quiboloy, tapos na ang problema. So, ano ngayon? Bakit ang dami na namang mga pinapalutang na mga speaking witness na naman na may death, angels of death? Angels of death na naman ang pinapakalat ng mga kapulisang balita. Bakit ba talaga? Mga kababayan, tingnan nyo kung mapanood din nyo sa mga balita, bakit nga ba talagang napaka-importanting issue nila si Pastor Quiboloy, Tingnan nyo. Bakit? Magtanong kayo kung mayroong maganda ang pag-function ng mga neurons ninyo sa utak ninyo. Magtatanong kayo sa utak ninyo, bakit pinagbigyan malaking halaga itong kaso ni Pastor Quiboloy?
Hindi naman si Pastor Kibuloy ang mayroong mga allegation na ganitong klaseng kaso. Bakit? Si Pastor Kibuloy ba ang kauna-unahang tao sa buong Pilipinas na mayroong kasong ganito? Mayroong mga fabricated na mayroong allegation na mga kasong ganito? Diyan nyo makikita na itong gobyernong bangag na to ay talagang ginagawa na malaking issue itong Pastor Kibuloy, kahit hindi naman masyadong malalim ang mga kaso at sabi pa nga ni Atty. Torion, siguradong mapawalang sala si pastor nito. Dahil nangyayari na to sa Amerika, na na-dismiss na dahil walang matibay na ebidensya. Kaya dito sa Pilipinas, nagsolsol na naman itong mga hinayupak na mga demonyong troublemaker na mga kano na para talagang ididiin si pastor, binubuhay ang kaso ni pastor dito. Ganyan. Dahil sa Amerika, na-dismiss nga ang kaso na mas matibay pa ang korte doon kumpara sa korte ng hinayupak na Pilipinas na walang mayroon din diyang bayaran. Yung mga totoong issue ng Pilipinas, totoong issue na Pilipinas na kailangan ng mga taong bayan na mabuhay ng matiwasay, yan ang hindi binigyan pansin ng hinayupak na bangag na gobyernong ito. Itong ginawa nila kang Pastor Kibuloy, kaya araw-araw halos napakaraming mainstream media ang nagbabalita about Pastor Kibuloy dahil gusto nilang takpan ang totoong mga issue na yan ang malaking problema ngayon ng Pilipinas. Yan. Diversionary tactics ng bangag government na to. Itong gobyerno dahil palpak, inotil, bangag, adiktos binidikto sa pulburon, kaya dinidiin si pastor kahit nga nagsurrender na. Gusto na naman, marami na namang mga kasong mga aligasyong pinalabas na may angels of death na naman. Nakatira ang mga demonyong kapulisan na turi sa loob ng KOJC noong pangharas nila ng 16 days. Wala naman silang balita na mayroong angels of death. Wala naman silang nakikita na mayroong nagbitbit ng armas doon. Na halos lahat ng kalibliban nilulusob ng mga demonyong kapulisan sa loob. Ngayon na imbes kay sumuko na si pastor, may bago na naman silang isyong palabas, angels of death, kuno. Balak na naman siguro nalusobi ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya kayo, Atty. Torion, kasuhan mo ng tudo-tudo ang sino mang mga bayarang, mga peaking witness, na pumapasok, na kisawsaw sa bangag na gobyernong panggigipit kay pastor. Kasuhan mo. Huwag ka nang maawa sa mga angkan ng pamilyang demonyong yan kasi pumasok nga sila na magiging witness sa mali na hindi katotohanan. Huwag ka nang maawa sa hinayupak na pamilya nila. Isali mo pa ang buong angkan ng mga peaking witness bayaran na mukhang pirang mga hinayupak na yan. Kasuhan mo lahat para matuto. Huwag nyong palalampasin ni isa na mag-allegation na mga bayarang witness para nga matuto sila. Yan, kasuhan mo. Yan ang gagawin mo, Atty. Torion. Huwag nyong palampasin dahil baka may balak na naman silang lusobi na naman nila yung Kingdom of Jesus Christ na yan. At wag na wag ninyong papapasukin. Ngayon, iharang nyo na lahat ng mga bumbiro ninyo dyan sa gate o kung saan-saan. Wag na wag nyo nang papapasukin kung lulusob ulit ang mga demonyong kapulisan. Ikaw Marantan, talagang ang pag-assign mo dyan, talagang planado ninyo. Kaya nilagay si Marantan dyan.
itong panggigipit kay Pastor Kibuloy, panggigipit sa mga Duterte, yan ang ginagawa nilang para talaga. O tingnan mo kay Alice Go. Ngayon, sino na naman ang dinadawit? Na boss ko nun ng pugo na nagpapalaya sa kanya. Parang naririnig ko na dinadawit na naman ang pangalan ni PRRD. Yan, ganito kagaling. Kayong mga hinayupak kayo na nasa gobyerno ngayon ni Bangag, himod tumbong kay Bangag, ngayon Marcos Jr., tandaan nyo, mga hinayupak kayo, bilog ang mundo, hindi kayo laging andyan nakaupo, mga jutang ginimis ninyo, mga putang ina ninyo. Wala kayong nagawang maayos na kabutihan sa bayan, kundi panggigipit, pagpapalabas ng mali, pagpapalabas, panggigipit, kung ano-ano na lang kay Pastor Kibuloy. Darating ang panahon, kayo, hihilain din kayo namin dyan. Mga hinayupak kayo na gobyerno kayo. Kaya wag nyo nang patagalin, hilain nyo na yung Bangag na Marcos Jr. sa Malacanang para matatapos na lahat itong mga himod tumbong. Lalo na yung mga power tripper na mga abusadong quadcom dyan sa Kongreso, na puro naman mga halata, yung mga kapretso, pera ng taong bayan, daming mga kawatan. Yan ang hindi pinupokus ng mga mainstream media na maraming kawatan, maraming korupsyon sa gobyernong Marcos Jr. Yan ang hindi inaano, puro Pastor Kibuloy ang nasa isyu ninyo. Talagang hindi nyo titigilan ang isyu ni Pastor Kibuloy kahit nag-surrender na. Tuloy-tuloy pa rin ninyo para talaga ninyo pagtakpan ang mga totoong nangyayaring korupsyon. Korupsyon na nagpapahirap sa mga Pilipino. Yung mga araw-araw halos iilan ang namatay, ni-rape na mga kabataang kababaihan. Grabing kriminalidad ngayon sa panahon ni Bangag Marcos Jr. Rampant. Yung druga, yung mga drug addict, bumabalik na naman sa kalsada. Kahit yung mga nag-survey na mga vlogger, anong sabi ng mga nagtitinda sa laylayan, sa Balintawak, sa Bulacan? Gusto nilang babalik ang Duterte para masugpo na naman ang droga kasi nagbalikan na naman daw ang droga lahat. Hold upan. Grabe na yung mga grab motor. Grabe na yung mga angkas. Ilan na ang na-hold up. Grab driver. Ilan na ang na-hold up na mga driver. Hindi na safety ang Pilipinas under Marcos Bangag, Polboronic, demonyong hinayupak dahil yan sa utos ni Lisa Satanas na walang kwintang gobyerno ng Pilipinas. Dahil sunod-sunuran din itong ibang mga nakaupo, himod tombong, sunod-sunuran kay demonyo tambaloslos, putang ina mo. Kidlatan sana kayo, mabahaan sana kayong mga gobyernong walang silbi para sa bayan. Putang ina ninyo.